Let us all welcome our mentor in the G12 Vision, Pastor Pobs Jonicio. Thank you. Dalawa lamang po ang bagay na pipigil sa atin. Madalas, dalawa lang. Ako, mas madali sa aking i-overcome yung fear. Malaking bagay nung ako'y nag-asawa, nawala ang takot ko. Kaya yung mga single, nako, mga duwag pa yan. Pag nag-asawa ka, I'll tell you, by force, you will be courageous. Everybody say amen. Lahat ng mister. Amen. Okay. We can easily overcome the fear. Pero ang sabi ng Lord sa Joshua 1:9, sabi niya, have I not commanded you, do not be terrified nor be dismayed. Dalawa po ang dahilan. Fear, be terrified, and then yung dismaya. Ibigay mo na lahat sa akin ang pagsubok, wag lang dismaya. Alam nyo ba kung bakit na-imbento ang re-encounter? Because of dismay. Alam nyo ba kung bakit tumitigil tayo sa cell group? Because of dismay. Tumitigil tayo sa pag-aaral because of dismay. Everything. One of the best weapons of the enemy is dismay. Si Pedro inabot ng dismay. Mangingisda na lang ako. Diba? Sino sa inyo ang hindi biktima ng dismay? And I'll tell you, siguro, hindi ka lumalakad papuntang itaas. Pagpababa, walang masyado Alam niyo po, ang aking kinakaba sa G12, hindi yung mga bago Kasi ang problema ng bago, takot Sisindaking ka lang Pero mas mabigat pag matagal ka na. 2 taon, 3 taon, walang resulta, walang nangyayari. Hindi makikita mo, madidismaya ka Ang taong nadidismaya, ang muka pumapangit. Kaya tinabi yung katabi mo, mukhang hindi pumapangit yan. Walang dismaya yan, di ba? Sa mag-asawa, nagkakaroon ba ng dismay? Yes. Lahat yan. Everywhere you go, you will experience dismay. So, ang topic ko ngayong gabi ay how to dispel dismay. Ayan, how to dispel dismay. Let us open our Bibles to Luke chapter 5. The incident of Peter. Sabi rito, on day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we have worked hard all night and have not caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other. After so this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished as the catch of the fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they peeled their boats up on shore, left everything, and followed him. Alam niyo po ba, if you will analyze this context, every eye, when I ask you what is the miracle in this context, you will go to verse 6. Nakahuli ng maraming isda. But do you know that this context is miracles studied? Don't surpass the surface. Kaya marami tao hindi maging excited sa Bible kasi yun lang nasa ibabaw ang nakikita. Kasi nga meron tayong tinatawag
na kinakailangan gawin. We have to do our part in order to grow more. Now, how to dispel dismay? Si Pedro po, una, ito ang nangyari sa kanya. Sabi niya, Master, we have worked hard all night and have not caught anything. Dismaya na yan. Naghuga sila ng lambat, mas mahirap yun. They work all night and caught nothing. How do you feel when you experience this? Sa ibang salin we have toiled all night. Nasa toilet siya, magdamag. Di ba? We have toiled all night and caught nothing. Grabe ang hirap nito, ha? Uuwi yan, magdamag. Do you imagine kung gaano kahirap yung magdamag ka pagkatapos walang huli, uuwi ka, maglilinis ka. Tapos, hindi naman nagpaalam si Jesus. Umupo sa bangka. Tapos, inutusan si Pedro, i-forward mo nga ito. Sometimes, ang Lord, hindi na kailangan magpaalam sa bangka mo eh. Sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa asawa mo. Why? It is His. Di ba? Ano ang ayaw mong pakialaman ng Lord sa iyo? Di ba? So, hindi sa humingi ng, ay Pedro, uupo ako rito. No. It's a favor from the Lord. And then, saka sinabi, punta ka sa may bandang gitna. And then, naglilinis sila ng lambat. Ang setting nito, iba. Ang nakita ko po, na pinakamalaking kayamanan na hindi natin nakikita, lahat ng pag-asenso mo, lahat na nangyari sa iyong growth, everything about you, you excel. It all started with when you change your perspective. Kung walang pagbabago ng pananaw, ang inyong paggalaw ay hindi mababago. Amen? Ang Australiano nakakita ng baka, ang tingin niya, ang pananaw niya, corned beef. Ang Bombay nakakita ng baka, ang kanyang perspective, Diyos-Diyosan. Isa lang na object, pero different perspective. So nakita niyo ba yan? Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Ang prinsipyo, we don't see things as they are. We see things as we are. As we are. Itong bulaklak na to, ang tingnan natin ito, bulaklak lang, pero sa botanist, iba yan. Diba? Itong tinitingnan natin ito, mic lang to, pero sa scrapman, iba to. Di ba? Ang refrigerator, nakita natin may kaunting laman, alayan, pero sa misis, iba ang perspective nila dyan. Meron pa, pero ang tingin nila, wala na. Advance eh. Di ba ganun, ha? Pero ngayon, mga mister na ang ganun, di ba? So, nagugulo. So, when was the last time you changed your perspective? I'll tell you, para sa akin, ang isa sa pinakamatinding milagros sa Luke chapter 5 ay yung verse 5. They work hard all night and caught nothing. Why? Because the weather is perfect. Ang ganda ng katawan ni Pedro. They are professional, seasoned fishermen. And ang ganda ng daloy ng tubig. Tagbilog ng buwan at maliwanag. Walang problema. Okay na okay. Time. Perfect timing for great catch. Pero wala. Grabe. Ito ang pinakamatinding miracle. You work hard all night and caught nothing. Grabe, milagro yan, men. Pero mo, you have studied you work hard all night. Maybe some of you, yung all night ninyo, nandoon ka na sa 5:59. O, doon ka pa lang sa 6:01. Yan ang mabigat, di ba? All night, you work hard all night. What is your perspective? How do you perceive? Verse 6. Yung pagkakabilanggo ni Joseph the Dreamer, is it a misery or a miracle?
Ngayon mo na lang babaguhin ang perspective mo. I'll tell you the reason why we are so dismayed is because we don't change our perspective. Biro mo yung nasunog yung bahay, ang perspective mo, may ibebenta kong uling. Amen? Pwede ba yun? Ang tingin niyo sa ganun, baliw eh. Naku, nalimutan natin ang saging na bulok lahat. Ketchup. Ako niyo yun? Naku, hindi ako natuloy, na-cancel yung flight ko sa Bicol. Anong perspective ko? Mentoring dito. Di ba? Ang sarap pa ng kinain ko, baby. Di ba? May natira pa ba, Maricel? Meron pa. Okay, mamaya. So mga kapatid, you work hard all night eh. Alam nyo, pagka ginagawa mo na ang papel mo, wala naman ikaw diferensya. And yet, walang nangyayari. Magtanong ka na. Una, sigurado yan, merong nakikialam. There is intervention. You work hard all night. Ang ganda ng lambat mo. You are seasoned fisherman. And then you catch nothing. May nakikialam. Siguro, sinabi ng Lord, kayo mga isda, punta muna kayo sa Palawan. Wala mo na rito. Bakit? May plano. Basta ang Diyos nakikialam, I'll tell you, isa lang yun. Ano yun? He has a bigger and a better plan. Tandaan ninyo, lahat tayo ay merong verse 6. We will experience net breaking. Kaya lang, wala pa tayo doon. Ngayon, alam na natin yan. Wala nang problema sa perspective. Yung plano ng Lord sa iyo, hindi mo alam. You don't know what comes next. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas nung ako'y mag-resign sa trabaho. When I resigned from the job, 1988, I don't know kung ano mga mangyayari sa akin. Wala akong kaalam-alam. Pero isang bagay ang alam ko ngayon, may nakikialam. Ang tao na walang magawa ang Diyos, isa lang ang problema niya. Isa lang ang magagawa ng Lord yan. DI lang yan. Divine Intervention. Mga kapatid, siguro matagal ka na nagse-cell group. You work hard and yet nawawala. It's a miracle. Why? Because God has a better and a bigger plan. Sige, mag-negative tayo. Wala talaga ako. Hindi talaga lalago. Hindi na talaga ako mister ko talaga. Hindi ko na maisasama rito. Yung mga anak ko, hindi na. Sige, come on. How do you feel after that? Wala, pastor, na-release lang ako. Na-release ka nga. Lalong walang gagawin ng Lord. Why? Because the moment you complain, you remain. But the moment you praise, you will be raised. Di ba? So, baguhan lang ng perspektibo yan eh. So, sabihin mo sa katabi mo, baguhin mo yung pananaw mo kasi, men. Baguhin mo. Kasi, meron pang verse 6 eh. Di ba? Meron pang verse 6 eh. Una, intervention. Ito, nagbigay sa akin ito si Pastor Adet, sabi niya, may intervention. The Lord set up. Pangalawa, pag matagal ka nang gumagawa ganyan, ala ka namang technical na ginagawa, and yet, there is no result, there is preparation. Get up. And then, bandang huli, there is promotion. Ano ngayon yun sa Lord? Look up. Look up. Di ba? So, yun ang ano doon, no? So, ngayon, gusto kong itanong sa atin lahat. Are you in the intervention stage? In the preparation stage? Or promotion stage? Why? Because may gagawing kakaiba ang Panginoon. Grabe nung tinitinan ko to, Lord. Ito ang milagro, hindi yung verse 6. Niya tayo, ang utak natin, nandoon na kagad sa verse 6 eh. Yung mga dinadaanan. Kaya nga, let us change our perspective. Unless you change your perspective, you will never experience the great plan of our God. Ang laking sagabal ng ating pananaw eh. Biro mo, tagal ko nang nagninegosyo, laging bagsak 10 beses. Miracle or misery? Biro mo, 32 ka na, wala ka pang asawa. Miracle or misery? Hindi nga, sa tingin nyo. Ano tingin nyo? Di ba? Okay. Biro mo, tagal mo lang naghahawak ng nawawala. Alam mo, marami akong primary ko ngayon.
I'll tell you, after 3 years, saka pa lang nagkaroon ng bunga. Saka pa lang nagkaroon ng why? Grabe, nagtataka sila, ba't ngayon lang? Because yung 3 stages, yung 2 stages, yung pakikialam at yung preparation stage. Alam nyo ba, hanggat hindi kita nakikitang umiiyak, hindi ka pa prepare sa cell group. Ang cell leader na matagumpay ay para lang doon sa matinding umiyak. Hindi mo makukuha to sa gimmick. Kaya marami hindi maka-take off. Tanong ako ng tanong, sabi ko, Lord, bakit ayaw? Bakit ang tagal? Now, mga kapatid, ano yung ginagawa ninyo na hanggang ngayon ay parang you catch nothing? Siguro sa financial nyo, tagal ko na nagsisikap, ganito pa rin. Congratulations, God has a better plan for you. Provided you work hard, ha? Now, kung hindi ka naman nag-work hard, huwag ka na mag-expect. Huwag mo nang baguhin ang perspective mo. Ay, tulog ka ng tulog, di ka naman ng I know the Lord is preparing a big, anong bigger and better plan? Baka kuning ka na, di ba? Hindi ba? I am a victim of wrong perspective. Kasi ako, pagka pangit ang nangyayari, pangit ang tingin ko. Pag maganda, maganda ang tingin ko. Yun lagi ako. Why? Kasi I live by sight. I don't bother to change my perspective. When I began to read and when I began to analyze the Bible, saka pa lang nagkakaroon kami ng private tutorial ng Lord. Ang hirap sa iyo, yung mata mo, ang tingin mo, iyon eh. Pag pangit ang nangyari, sasabihin mo pangit. Pag maganda, marami ako nakitang maganda nangyayari. Nabigyan ng trabaho, nawala sa church eh. Is that a miracle? Nagkaasawa, o wala na. Di ba? Nagkaanak lalo. Bihira ako makakita na nagkaanak na lagong nagiging active at nagiging committed sa simbahan. Laging nawawala, laging nababawasan. Is that a miracle? Nagkasakit ka, ano yun, misery. Sino nagsabi? May pag-asa ka pa. Halimbawa, natanggal ang ulo mo. There is still chance. Kasi pwede bang ikabit ng Lord yan? Amen. Hallelujah. Isang araw, magigising ka na lang nakakabit ng ganon. Basta ako ang alam ko, when you work hard all night and you caught nothing, I don't presume it is a misery. It's an intervention. It's a preparation and promotion is coming. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Baguhin mo ang pananaw mo. Baguhin mo ang pananaw mo. Change your perspective in order to avoid dismay. And then number 2, check your performance. But because you say so, I will let down the net. Sa iba nga, isa lang eh, I will let down the net. But because you say so, nung siya ay nag-obey, ito ba ay buong puso? Meron ba siyang excitement? Lord, we have worked hard all night and caught nothing. But because, Lord, you say so, I'm so excited, I will let down the nets. No. Lumagay ka sa Bible pag binabasa mo at doon mo makikita yung init, yung impact, yung background. Lumagay ka. Magdamag, nagtrabaho, puyat, naghugas pa ng net. Iniisip pa yung misis niya pag uwi, bubuwangain siya dahil walang huli. Pero mo yun, tapos uutusan ka. You let that. You put into the deep and then you let down the nets. Sabi niya, Lord, ang tagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Hindi ganon. Kaya nga sabi niya, but because you say so. Sa tingin ko, hindi wholehearted ang pagsunod niya. Kaya kita mo na nakahuli, lumuhod eh. Alam mo ang Christians, ito abusuhin natin ng Lord ha. Kahit na ikaw ay half-hearted sumunod, may milagro pa rin. Abusuhin natin ng Lord. Diba? Sige, nakakita tayo ng butas, samantalahin natin. Susunod ako half-hearted. Anyway, may milagro naman eh. Pero I'll tell you, iba.
but because you say so. Ano ba ang style ni Pedro noon? Isa lang, working hard. Ngayon, ano nangyari? Dinagdagan ng Lord, word. Working hard plus word equal great catch. Yung iba kasi, word lang, walang hard, walang working hard. Hardly working, but not working hard. May iba naman, for working hard, wala namang word. But because you say so, I will let down the nets. Yun lang naman ang plus. That's the key. Wala nang iba. Yun lang. So, how do you perform? Do you perform by your character? Do you perform by your competence? If only by character, wala rin yun. If only by competence, wala rin yun. Kailangan sabay yun. Kaya sa marketplace, hirap na hirap tayo kasi madalas ang pambato natin, puro yung spirituality, but we don't develop the skill. Tama yung sinabi kanina nung nag-testimony rito, yung taga COA. Nadidevelop niya ang sarili niya so that she can sell her product in the marketplace. So that's something Alam niyo ba, napatunayan ko, maraming Christians magaling sa simbahan, pagdating sa trabaho, hindi tayo hinahangaan. Kasi ang turo sa atin, puro tayo, come unto me, all of you, and I will give you rest so that you can rest forevermore. Pag sinabihan ka na ganito, ganyan, we have different atmosphere. Hindi tayo prepared humarap doon sa mga ganong klase ng tao. Kaya minsan hindi sila interesado sa atin. Pero, pag naituro dito, ang ganda na nangyayari, di ba? So, how is your performance? Do you base on the hard work and then the word? Number 3. Ano yung number 1? Change your perspective and then check your performance. And then, ito na, consider your preference. So, they signaled their partners in the other boat to come and help them. Preference. Alam niyo ako, gustong-gusto ko. How can I convince you that good is no longer good? Sabi nga ni Jim Collins, from good to great. From good to great. Alam niyo ba ako, nagtitinda ako ng kotse. Halimbawa, may product ako. I am selling a car. Paano ko makukuha ang maraming customers na nagpapatronize ng brand na to Alam mo, what I can do is, I will try to improve my product. I will try to advertise, kukuha ko ng mga lahat ng paraan para mag-shine ang aking product. Siguro, makakakuha ko mga 30 to 40% makukuha ko because I improve my product. Pero, paano yung 60% narito pa rin? Paano ko kukunin lahat para dito lang bumili? Siguro ganito sabihin ko, alam mo yung aking kotse, habang tumatakbo ka, tumataas ang gasolina. Halimbawa ako dentista, alam mo ako dentista ako, kabubunot pa lang, tumutubo na kagad. Mga ganon ba? Pwede ba yun? So, ngayon, how can I improve? How can I invite others to patronize my own product? How? Improve ko to? Hindi click Alam mo dapat kong gawin? Siraan ko to. Pag siniraan ko to, pupunta sa akin yan. Kaya lang, ang hirap siraan. Alam mo ba ako, one of the greatest physicians that pioneered one of the best hospitals in America, Johns Hopkins Hospital in Baltimore, Maryland. Sabi niya, one of the primary responsibility of a physician is to educate the masses not to take medicines. Yung synthetic medicines, yung ating mga Pfizer, yung mga Cortal, mga medical, ganyan. Doktor na outstanding, sabi niya, I have to educate the masses not to take the synthetic medicines. Hanggat maraming mercury, ibig sabihin nun, many people trust synthetic medicines. Anong gagawin natin? Siraan natin to para lumipat sa alternative. Dahil ang alternative ay great.
Ang dami kasing nasisirang, magkakaroon tayo ng mga tawag doon, mga side effects sa ating katawan pag uminom tayo noon. Nagpa-check up ako, sabi niya, marami ka bang ininom ng gamot? Oh, kaya pala sira yung baga mo eh. Ha? Paano nangyari yun? Napaturayan ko sa Amerika, yung mga home for the aged, number 3 killers, rightly prescribed synthetic medicines. Si Kohowan ko, araw-araw yun, ang daming gamot. Puro ganon. Alam mo, sa Amerika, they are not getting any better. But how can we prove that? Siraan natin to para lumipat dito. Hindi, napakahirap. Itong mineral water, pag ito pinandilig mo sa halaman, malalanta. Pag ito nilagay mo sa aquarium, mamamatay ang isda. Iniinom mo to, what happens inside? Pero how can you educate the Filipino not to trust mineral water? Actually, this is not mineral, this is distilled. Wala nang oxygen to eh. Kayo, maniniwala ba kayo? Sisiraan ko yan. Sisiraan ko yan. Ito pa isa. Alam niyo po ba, sa Amerika, meron nakaimbento yung chemotherapy na walang, ang chemotherapy niya by fruits lang, 1 month nakatigil sa kanyang lugar. Diet lang ng diet. Maraming gumagaling. Nalaman ng American mga doctors doon. Alam mo, dinisqualify siya, tinanggalan ng lisensya. Lumipat siya ngayon sa Mexico. Nagtayo siya ng sarili niyang ospital. Ang dami niyang natutulungan. Pero, wala pa rin maniwala. Nandito pa rin sila. Okay, ganito gawin natin. Gusto kong siraan yung mga biblical principles na alam natin eh. Kaya lang ang hirap gawin ito eh. Kasi alam ko, may better eh. Alam niyo mo sa church, ang usong-uso. Sa totoo lang tayo mga G12, we don't govern by 12 eh. Kamukha ko, pastor, I govern by myself eh. Kaya ako, hindi ako G12 sa tingin ko noong una eh. G1 ako eh. Why? Alam mo ba, pag marami kaming huli, nawawala. Why? Because I don't imitate Peter. He signaled other partners to come and help them. Ang daming bumabalik sa dagat. Ako nagko-consider, isa-isa lang. We don't use the word partnership. Which is better? Sole proprietorship or partnership? Natural partnership. Sa consolidation, ang madalas na nagko-consolidate, hindi talaga partnership, bihira. Kaya nga, hindi mo makita yung magandang bunga. Why? Kasi nga, hindi sumisignal eh. Sino ba sa inyo sanay gumanyan? Sige, gano'n nga kayo, sino sanay gumanon, yung may tunog. Ayun! Sino yun? Okay, sige. Pastor, dati ka sigurong sabungero, kaya gano'n, okay. Okay, basta. Pag sinabi kong signal, titira ka ha. Alam mo, si Pedro, he didn't say a word. Wala siya, speechless. Ang sabi lang niya, sumigna lang siya. Talaga naman, di tayo nakapag-usap na mabuti kasi, kaya ano eh. Parang, take two. Signal lang eh, signal eh. Sumigna lang siya. Oh, yung ganun lang. Alam niyo ba kung bakit? There are other helpers, kahit nakita nila na maraming huli, they don't care. Marami tayong ganon, kahit na marami, we don't care. Because the spirit of partnership is not there. And isa pang dahilan, because the pastors are not making signal. Di ba? Yan ang gusto ko, from good to great. Ito na. Bigyan ko kayong sabihin nyo. Ito. Alin ang great? Tumulong to help the needy or to reward the performers? Sige. Gusto kong siraan ang pagtulong sa needy para mag-reward tayo. Ang hirap siraan yan. May nag-preach sa amin, isang pastor, nung ako'y nasa Amerika.
Dumanas siya ng pagsubok, saan siya hindi makabayad, nag-share siya ng kanyang problema. After that, maraming kumilos sa mga leaders ko. Kahit na wala ako. Tinulungan hanggang sa makalipat. Meron isang leader na babae, primary. Sabi niya, Pastor, kinausap doon niyo yung isang babae, sabi niya, ba't ganun sa atin? Yung invited nating guest, hindi naman nagdi-disciple sa atin yun eh. Hindi nga niya alam problema natin eh. I don't think kung pinagpepere niya tayo eh. Hindi nga niya alam ang cellphone natin eh. And yet, nung siya ay magsalita, tinulungan natin. Samantalang yung ating mga cell leaders na nagpe-perform maganda, hindi natin ginagawa yan. Alam niyo kung bakit? Sa church ang uso, tumulong, hindi mag-reward. Kasi very appealing yung tutulong ka. You help the needy. You know what happens when you help the needy? They will always be needy. Madalas. At sa totoo, wala namang effort na ginagawa yun eh. Ang effort lang niya ay magmukhang needy. Testimony. Tayo naman, yung anak ko po, hindi makapag- Suguran kagat tayo. Samantalang yung cell leader na punong-puno at lagi merong mga invited guests, mga ano, we don't move. Sa kumpanya, hindi na po-promote ang laging needy. Sa kumpanyang malalaki, ano ang paraan? The more you perform, mas malaki ang ibibigay sa iyo. Biro mo, top earner ka na, ikaw pa bibigyan ng Rolex. Nakakasakit ng loob. Tanging sa simbahan lang ang hindi ganoon ang ating kultura. Sa simbahan, ang kultura natin, tumulong. Masama ba yun? Hindi. But I'll tell you, this is better. Subukan ninyong makakita kayo ng madalas mag-invite na cell leader, nagtitiga, ganyan, i-reward ninyo. The more they will be fruitful. Yung needy, tama yun. Masama ba yun? No, hindi. It is good. But it is not better. Biro mo, lahat ng leaders mo, bagong-bagong lahat ang sasakyan. Ang bahay niyo, di ba? Samantalang ang pastor, nandoon pa lang sa San Jose del Monte. Alam mo na may usok, papunta rito. Ayun na kay Pastor, ayun na. Bakit? Ang tindi na ng pollution. Siya na yan. Amen. Tapos sabihin natin, tatawagin po natin ang ating minamahal na pastor. Mahalin mo mukha mo. Alam niyo kung bakit? Because we are afraid to teach. Because our preference is always good. If it is good forever, it is no longer good. Obsolete na yun. Mga kapatid, laging tayo, tingnan yung mga cell members natin, we help them. Ako sa amin, meron tagapagluto, may naanay kami doon, sabi ko, halika. Sabi ko, tinignan ko yung gawa niya, sabi ko, halika, ito hindi kita bibigyan na. Bakit? Hindi kita bibigyan ng pera dahil nangangailangan ka. Nakita ko, iba ang kilos mo ngayon. Malinis, tapos ay isang toilet. This is my reward for you. How do you feel? Hindi ba? Ang ganda. O kamukha nung Pastor's Month Appreciation, di ba? So, kinausap ko sila. Sabi ko, ganito, yung ating mga leaders, ganyan, bigyan natin, ganyan, pakain natin sa Vikings, ganyan, tapos bigyan natin ng tigsi 50 mil, mga ganun ba? Bakit? Hindi ba kayo nagbibigay na ganun sa mga pastor niyo? Di ako makarelate. Sa totoo lang, wala rin ako eh. Why? We are victim of the culture. Kasi nga, we always embrace what is good. Subukin mo ngayon na hanapin mo yung mga nagpe-perform. Sa totoo lang tayo, we don't know the principle. We know the principle of sowing, but not the principle of sowing in a fertile ground. Kung sino nga nangangailangan, doon tayo magaling eh. Kung sino yung walang pangmatrikula, kung sino, tanongin mo, ba't ganun? Are you working hard? Di ba nagbabasa ka ba ng Bible? Pambira, pupunta ka rito.
Ang dali na. Sa totoo lang, ayokong sabihin tong letter U, pero gano'n nakikita ko eh. Alam mo ba, maraming mga tao, kunyari Christians, alam mga language natin, pupunta sa simbahan yan, magte-testimony. Grabe ang mga tulong natin. Pero sa pastor natin, hindi natin nakagawang ganun eh. Ang galing nilang kumuha na ano. Kasi nga, we are trained to help the needy, not to reward the performers. How can we invite them to excel kung wala namang nangyayari? Sabi ko sa miss ko o sige, sabi ka, nagsabi ako ng totoo. O kita mo, pinagalitan mo lang ako. Walang reward. Walang reward. Nasa isweldo mo. Nagsabi ako ng totoo. O kinuha lahat. O, walang reward. Ano gagawin ko ngayon? Ha? Hindi ko po alam. Ha? Ano gagawin mo ngayon? Kinain ko po lahat ng chocolate nyo. O, i-reward mo. Nagsabi ng totoo, i-reward mo. Kung sinti tawag doon, di ba? Pero alam nyo, ang dami nating practices sa Bible, kaya nating ayaw umalis kasi hindi natin sinisiraan. Sabihin mo kagandahan nito, walang masadong effect. Ito pa isa. Ang magbigay ng konti at magbigay ng sagana. Alin ang better? Magbigay ng sagana. Pero karamihan ng members natin nandito sa konti. Ayaw nating siraan ang pagbigay ng konti. Pastor, nasa puso yan. Oo nga, patay na tayo. Tinan mo yung byuda. Isang pusing lang. Kaya ang sama ng ehemplo ng byuda na yun, ginamit siya. Hindi na niya kasalanan yun. Tayo na ang gumagawa. Tayo na nag-i-exegesis dun Gumagala yung ating mga spiritual bribery. Tingnan mo yung byuda, pusing lang. Sabi ni Lord, mas maraming ibinigay yun. Tingnan mo yung pastor. Di ganun na lang gagawin ko. Kaya karamihan, especially kung primary, parang gusto ko talaga siraan ang pagbibigay ng konti. 2 Corinthians 9:6 is not parang amount ang pinag-uusapan Kaya lang, who would dare to listen? Lalo na, habang babanggitin ko to, titinan ko, baka may mag-walk out Baka may mag-walk out. Pero pag hindi ka nag-walk out, may reward ka. May reward ka. Mabibigyan ko ng tigo 1,000 kay Adet. Anong problema yan? At ibinigyan ko na siya kanina, di ba? Bahala na siya. Paano ko sisiraan ang magbigay ng konti? Banal nga yun. Pero alam niyo ba, ang magbigay ng konti, ani lang, konting ani. Alam niyo ba nakalagay sa Message Bible, 2 Corinthians 9:6, if you are a stingy planter, you will reap a stingy harvest. Pag sinabi kong live-in partner, mukhang okay. Pagka tinagalog ko, kabit, mukhang masama. Di ba? Pag sinabi kong importation, okay. Pero when I call the right name, smuggling, masama. Pag sinabi kong love child, pag sinabing totoo, anak sa labas, masakit. Di ba? This is my weakness. No, that's wickedness. Tawagin nating konti. Hindi, kuripot yan. Ang magbigay ng kuripot, hindi nga natin tinatawag Pero paano ang aking layunin na tanggalin sila sa ordinaryong buhay? Gusto ko maging karoon sila ng abundant life. Paano gagawin ko? Paano ko sisiraan to? Pwede ko bang siraan sa inyo? Baka ako masira. Di ba? Samantalang ito ang matindi. Ako lagi kong binabanggit ito Bibigyan mo ba ang labandera mo ng genuine na Louis Vuitton? Sino magbibigay sa labandera ng Louis Vuitton o Coach bag? Sino sa inyo magbibigay sa driver ninyo ng genuine na Lacoste? Meron magbibigay? Hindi nyo mabibigay yun. Why? Wala ka bang pera? Hindi, kaya mo yun. Ba't ayaw mong bigyan? Kasi nga, hindi bagay. Kasi yung pagkakakilala mo sa kanya, doon dumadalo yung pagkapahalaga mo. At ang pagpahalaga mo, doon mo madidetermine yung halaga ng ibibigay mo.
Pero sa governor mo, sa principal ng anak mo sa school, lalo your son or your daughter is running for summa cum laude, kaya mong bigyan ng original ng Louis Vuitton yun. Dahil nga ang pagkakakilala mo sa kanyang mataas. Grabe, konti ang binibigay mo sa Lord. Paano mo masasabi sa akin mataas ang pagkapahalaga mo sa kanya? Sabi mo sa katabi mo, masakit na yata. Di ba? Tama yung sabi kanina ng tulungan nating mangarap. Alam niyo ako sa church, lagi ko sinasabi, hanggat walang nangangarap sa inyo na makapagbigay ng 50 mil buwan-buwan, walang mangyayari. Lahat yan nagsisimula sa pangarap. I-declare mo. Pastor, gusto ko magbigay ng 100,000 a month. Sa Diyos galing yan. Kasi walang matinong tao na magsasabi niyan. Sige. Why? Kasi hanggang dito nga lang eh. Walang magsasabi. Alam nyo ba, mayroong nagsabi sa amin na gano'n. Ngayon, nagagawa na nila yung kasi it starts with perspective. When you say it, when you declare it, you will do it. And you will deliver. Pero mo sasabihin mo pa lang, hinihimatay ka na sa takot. Wala pa yun na. Sinasabi mo pa lang, magbibigay ako 30. Salita pa lang, takot na. Amen. Wala akong naririnig sa likod. Kaya nga, ang Panginoon dapat mag-signal na tayo. Ayun. Di ba? How is your preference? Do you consider your preference? Sabi ko, Lord, ngayong month na to, for 2 months, ang ibibigay ko, 50 mil. Pambira, magtataka ka, nagagawa ko, 1 linggo na lang. 2 buwan, 1 linggo na lang. Nagbibigay ako 10,000 every Sunday. Sabi na mismo, saan ka kumukuha? That's the power of declaration. That's the power of dream. Ayaw mo ngang ibuka yung bibig mo eh. Ang pangarap mo, puro makapag-asawa ka agad na. Hindi na dinideclare yan, darating yan, amen? Hallelujah. Ayaw mo naman ng pastor mapangasawa, nagkalat. Sino sa inyo mga ngarap mag-asawa ng pastor? Say amen. Sino? Inumla ko na uuhaw ako, hindi ko kaya to. Consider your preference. Alam mo ako, umaalis na ako sa mabuti ngayon eh. Marami akong ginagawa, umaalis na ako sa mabuti. Why? Wala na eh. Hindi ka na mabibili sa market. Pupunta ako ngayon doon sa better. Sa pagpipreach, sa pag-handle ng cell group, sa pagkapatakbo ng church. Alam nyo ba kami ngayon, grabe, buhat ng iba ko yung preference ko. We have never experienced the breakthrough in the church. We have reached the critical mass. Hindi mo na kailangang sabihin, mag-invite, hindi na. Kasama ko ang aking isang primary, si Brother Rene. Brother Rene, pakita yung nga, Brother Rene. He is one of my primary. He is a manager dati sa SM. Ngayon, nag-resign na siya doon. Nasa marketplace pa rin siya. Hindi siya makaalis sa marketplace. Kasi yun na nakukuha niyang cell members niya. Bago lang yan and yet very fruitful. At marami ako nakikita. Preference. Alam niyo ba yung anak ko? Yung youngest ko? Hindi ko malang kung matutuwa ako. Ayaw niya mag-anak kasi baka raw masira ang cell group niya. Grabe, unang apo yan. Sabi sa miss ko, ano nangyari dyan? Masira na yata ulo. Ayaw bumili ng sasakyan kasi maapektuhan daw yung budget niya sa cell group. Ano yun? Sabi ko, naluko na yata ako ha. Pero alam mo, habang ina-analyze ko, when I have my perception, sabi ko, mukhang Diyos to. Yan ang mind ng Diyos. Hindi gumagastos, maapektuhan daw yung kanyang budget. Kasi, alam mo, ang mga karamihan niyang nasa squatter. Pumapasok sa squatter yan, walang sasakyan yan. Yung misis ko, ano ba naman yan? Takot. Pero lagi niya sinasabi sa kanyang mga member,
hindi ako papayag na mananatili kayong mabababa ang grade sa school. I prophesy, I declare some of you will be honor students. Magtataka ka, tumataas ang grade eh. Nasa squatter yun Tapos, bibigyan kanyang ganito, sasabihin sa inyo, ganyan, tuturuan, bigyan kita ng 200 pesos, gawin mo doble yan sa loob ng 3 buwan, ganyan, tinuturuan. Saka alam mo, before she ends the cell group, every time na meron siyang cell group, before she ends, nililihens niya, you are a leader of 12. Hindi siya nag-e-end ng cell group na walang vision casting. Lagi niyang pinapo-forward sa kanya. Sabi ko, ibang klase ito Ngayon ang kanyang cell group, meron na siyang 6 na cell leaders. 6 na cell leaders. Meron akong isa na primary na misis ko. Hindi sanay magsalita. 9 ang members niya. 7 ang kanyang cell leaders. Sa 9 na yun. Pampira, ano ginagawa nito? Mind of God talaga. Iba ang kanyang preference. Gusto niya dekalidad. Gusto niya. Kaya bihirang madismaya. Biro mo, sabi ko nga, kung lahat lang ganon, manood ka sa Itbulaga. Panagbigyan ng 50 mil para sa pure ko kanya. Iyakan ng iyakan, di ba? Nakakaiyak talaga pera, maniwala ka. Pag binigyan ka, maiyak ka talaga. Sabi ng misis ko, grabe, pera talaga umiiyak. Pero wala akong makitang umiiyak para sa kaluluwa. Oy, churchy. Pwede ba wala tayo sa church, Hindi, sa totoo lang, bihira. Sa totoo lang, bihira. Baka dito lang sa Lagro ko nakakita ng ganon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, patunayan mo. Misery or miracle? Misery or miracle? This is my conclusion. Bibigyan ko kayo ng isang matinding challenge natin para umalis tayo rito. Punta tayo to. Ano sabi kanina? Alam mo, prosperity mindset yan Galing prosperity mindset yan Buti nga nagkabagyo, naka-attend ako sa siyudad Real Pambihira umatend ako sa kita niyo ba yun? Maraming ginagawa Diyos na nakikialam sa buhay natin Kaya lang hindi na nagpapaalam sa iyo. Ang Diyos ang isa sa pinakaialamero. Pinapakialaman ka, hindi ka magkaanak. Biro mo sa amin, merong isang cell leader na sasagutin niya yung bago lang lumiligaw sa kanya, hindi pa Christian. Pag narito na raw sa church, magiging Christian. Galing ng faith. I know, pastor, nararamdaman ko na magiging Christian yan. Pinapunta sa church, grabe, pinakialaman ng Lord. Noong linggong pupunta, na-ICU. Ganito. Ang Diyos nakikialam. Biro mo, kung di pinakialaman ng Lord yun, broken-hearted na naman. Pastor, ba't ganoon? I would rather see you broken-hearted today than to be broken home tomorrow. Napansin nyo ba sa dulos? Yung mga primary na babae, ang asawa, puro tagaloob. Hindi nag-aasawa ng tagalabas. Siguro baka internal policy. Pero yung lalaki, nag-aasawa ng taga-ibang church. Kaya sabi ng isang pastor, tayo na lang sa loob ang magtalo-talo. Ano ba naman turo mong yan? Halimbawa, meron kang 12. Single ka, babae ka. Napangasawa mo, tagalabas. Ano gagawin mo sa cell? Ano gagawin mo sa 12 mo? Ipagpapalit mo siya isang pogi. Tagal mong pinuhunanan yan. Natural, ang lalaki ang masusunod kung saan ka pupunta. Kaya kayo, pag nililigawan kayong tagalabas, ngayon pala, isipin na ninyo. Check yan, iiwanan ninyo yung cell group nyo. Amen? Kaya nyo ba yon? Kaya mga binata, be vigilant. Huwag nyo nang pawalan yan, tayo-tayo na lang. Pambira, meron akong 2 primary. Ang titindi pa naman, nalalago pa naman. Ngayon pa lang, nalalaman ko na kukuhanin ng lalaking Krista na taga-ibang tribo.
Minsan, hindi pa G12. Ba't sinasagot mo? Pastor naman nakalagay pa sa Bible na gano'n meron pang G12. Grabe ko. Preference. Amen? Pastor, napakahirap naman sinasabi mo. Bakit? Eh, mga lalaki sa atin, puro walang dating eh. Napakahirap naman. Walang dating! Ikaw lang, pastor, ang may dating dito eh. Kung nagkamali siya ng sagot, patay siya. Preference. Preference. Umalis tayo sa good. Punta tayo rito. Signal. Ayoko nang magsarili. Gusto ko na may partnership na talaga. Ang daming nahuhulog. Di ba? So, natutuwa po ako sa inyong network dito dahil ngayon pala nakikita ko na unti-unti ay medyo nag-iisip kayo na i-improve pa, going to the next level. Yan ang ibig sabihin ng going to the next level. Mga kapatid, ang buhay ko, kaya ganito ang aking mga nararanasan dahil sa spirit na ganito eh. I refuse to remain on the good side of life. I want to go there dahil mas maganda ron. At sa buhay natin ito, maaaring pinapakialaman ka ng Diyos ngayon. Lahat ng tayo mo, wala nangyayari. Everything you do, at least as it the Lord blows it away. Maybe He has a better and a bigger plan in your life. Sa cell group mo, maaaring hindi ka makabuo. If you work hard all night, there is a timing. Tandaan natin ito, there is a timing. At makita nyo, magugulat na lang kayo. Pag inangat ninyo yung lambat ninyo, meron tayong mahuhuli. Amen? Let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin. Continue to teach us, continue to be with us, and we surrender to you, Lord, our dismays, because this will destroy your purpose in us, O God. Lord, hindi ko po alam kung ano ang kalagayan ng mga anak mong narito. But one thing, Lord, is so sure. You have a better and a bigger plan for them. Especially when they work hard all night and they cut nothing, oh God. Walang nangyayari. I'm sure, Lord, there is intervention, there is preparation, and eventually, there is the promotion. At nais ko magtapos sa prayer na to. Maaring meron pa rito na hindi talaga tinatalaga yung buhay. You can start by surrendering your life to Christ. Surrendering, admitting that He is the only Lord. He is the only Savior. He is the Lamb of God who takes away the sins of this world. All you have to do is to open your heart and then receive Jesus as your Lord and Savior. You can repeat after me if you want. Lord Jesus, thank you for dying on the cross for my sins. I admit I cannot change my life. I invite you to be my Lord and to be my Savior. This is my prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po and God bless you.